bumibenta pa kaya yung kangkong chips? Naalala ko nung unang lumabas to, ang dami nagsasabi, naku, kangkong lang yan. Sinong bibili dyan? Or uso lang yan kasi pandemic tapos mawawala rin yan. Fast forward today, si kangkong chips, 5 years na. And amazingly, talagang nag-survive sila dun sa pandemic era na yon. And just few days ago, nag-launch din sila ng bagong flavor nila which is yung ube. Ako, ano kaya ang lasa nun? Josh Mojica, baka naman pwedeng makatikim ng kangkong ube mo. Pero alam nyo yung pinaka-interesting sa akin dito sa kangkong chips na to is yung founder behind it na si Josh Mojica. Because amazingly, habang pinapalakas niya yung kangkong chips niya, si Josh Mojica ay nag-expand din sa iba't ibang mga business ventures. Isa itong magandang reminder na habang inaalagaan mo yung flagship company or brand mo, pero pwede ka pa rin mag-create ng iba't ibang opportunities. Pero dapat unahin mo muna yung foundation ng flagship brand mo. And aside doon, gusto ko talaga pag-usapan yung personal branding niya. Naalala ko nung nagsisimula siya, may mga humanga sa kanya, pero sobrang daming nainis, marami yung nainggit, marami yung ayaw sa kanya, marami yung kumontra, at dahil doon, nakapag-create siya ng atensyon. Mas marami ngayon ang nakakakilala sa kanya. Siya ngayon yung naging talk of the town at sinasabi na, uy, yung 17-year-old na kangkong chip guy. Hindi lahat nagustuhan kung paano niya na-introduce yung sarili niya sa public. But then, it was so good that it created more attention. Plus, naging consistent siya. Ay nang kagandahan doon, habang tumatagal, napapansin ko na mas nag-evolve siya, mas nag-mature, mas naging composed yung mga interviews niya, mas nagkaroon na ngayon ng direksyon yung mga pinagsasabi niya, at mas nakikita ng mga tao yung business side niya kaysa dun sa maingay na Josh. Possible na nangyari ito because of his experiences, yung feedback sa kanya ng mga tao, at guidance ng mga taong malapit sa kanya. Plus, definitely, meron talagang nagme-mentor sa kanya. It's really amazing kung paano yung personal branding niya before nakapag-catch ito ng attention, and now, na-convert niya yung attention na to into credibility. So, tandaan nyo guys, if you are someone who wants to be a founder like Josh Mojica, hindi sapat na pinag-uusapan ka lang. Kailangan talaga na habang tumatagal, mas nagtitiwala yung mga tao sa'yo. And of course, you evolve and you become better. And of course, sa 5 years na ni Kangkong Chips, hindi talaga nagbago yung identity nung product niya. Hindi siya naging kung ano-anong brand or nag-introduce ng ibang mga products, kundi they stayed doon sa Kangkong Chips nila kung saan sila nakilala. Kangkong Chips pa rin sila hanggang ngayon. At pag sinabi mong Kangkong Chips, Josh Mojica yun. Walang iba. So instead na binago talaga nila yung Kangkong Chips, ang ginawa nila, nagdadagdag lang sila ng flavor. And that's how you innovate without confusing your customers. And one thing na nagustuhan ko, kasi maraming mga entrepreneurs dito talaga nagkakamali, is that they easily diversify without even knowing yung foundation ng business. So, if you wanna diversify, like si Josh, nakapag-diversify na rin siya, build the foundation of your first brand. Kapag matibay na yung foundation mo, madali na lang talaga magdagdag ng ibang businesses. Unless you're that someone who's very skilled enough at alam kung paano talaga yung foundation ng isang brand. Kung kaya mong pagsabay-sabayin and you're that good kasi kaya mo yung multiple brands, bakit hindi? So, to Josh, congratulations because it's been 5 years and you are still winning. At para sa mga entrepreneurs out there, hindi pwede na puro hype lang. Kailangan long-term yung talagang mabubuo natin. And ang key to success, guys, is just discipline and consistency. And by the way, if you wanna know more kung paano magpatakbo ng isang e-commerce business, join my community and it's free and you can learn so much doon sa loob, and we will have free webinars, anything that could help your business as long as nasa e-commerce ka. Yun lang, bye!